Guys, grabe yung nangyari dun sa sa rally kahapon, di ba? September 21, 2025. Anong nangyari is syempre nagkagulo yung mga rallyista and yung mga pulis nagkagulo. And yung mga rallyista naman is binandalism yung mga or nanira pa ng mga traffic light. Mas para sa akin guys, hindi yun eh. Hindi magandang halimbawa na gagawin niyo yung gano'n, yung mga kabataan. Mga kabataan kasi na andun eh. Hindi maganda yon kasi hindi naman masusolusyonan ng rahas, haras yung ganung yung ganung hindi mo mapipilit yung mga ganon na masolusyonan ng basta-basta. Kasi kumbaga nagkaroon na ng problema, tapos dadagdagan pa natin ng problema. Eh paano yung mga nasa negosyo, paano yung mga dumadaan sa Maynila, hindi na nakita yung sa traffic light, and magkakagulo, magkaka-traffic, di ba? Ang nangyari, nadagdagan pa yung problema. Kumbaga, imbis na makatulong, and nadagdagan pa, di ba? Hindi magandang yun. Sa atin mga kabataan ngayon, mga kabataan na dyan, wag niyong gawin yun kasi ang nangyayari kasi tutularan kayo. And ang mangyayari, magpapatong-patong yun, magdo-dominate effect yun. And ang mangyayari doon is manggugulo na lang tayo ng manggugulo. Merong tamang way, may tamang pamparaan. Piliin ninyo kung sino yung tamang iboboto ninyo para sa 2028. Kung sino. And yung tao na yon is kung sa palagay ninyo na talagang hindi gagawa ng masama and may puso, may damdamin and mabuting tao na may sa taong bayan, sa bawat Pilipino. And yun, bumoto lang kayo ng maayos. Piliin nyo, wag kayong magpasilaw sa halaga na binibigay nila, kung magkano lang yung halaga na ibinibigay nila kapag may eleksyon. Meron kasi yun, hindi naman kasi nawawala yun eh. Hindi ko alam kung paano mawawala nga yun. Pero mawawala yun basta merong tamang paraan. And hindi nawawala yun eh. And wag kayong magpasilaw doon. Kasi tulad niyan, di ba? Ang nangyayari is nagkakaroon ng malaking problema tulad ngayon. And kung sino yung sa tingin ninyo na nagbibigay ng value. Nagbibigay ng value dito sa atin, sa Pilipinas. Tulad ko. Pero hindi ako tatakbo. Kung sino yung nagbibigay ng value, guys. Yung mga, hindi yung patawa yung content, yung mga nagbibigay talaga ng value na alam nyo makakatulong sa bansa natin, is yun yung iboto ninyo. And tingnan nyo yung pinaka-background niya, ano yung background niya. And silipin nyo maigi. And wag yung parang gusto nyo pagka nakapag-desisyon tayo, gusto nyo biglaan, baguhin agad. Hindi ganun kadali yun. Sobrang tagal niyan. Kaya yung iba, tingnan nyo, yung kunyari, nasa Singapore, nasa Japan, ang nangyayari sa kanila is nakikita kasi nila yung future. Kaya ang ginagawa nila ngayon pa lang o noon pa lang, ang ginagawa nila yung mga henerasyon nila is nagsusumikap na sila, nagtitiis sila para mabago yung henerasyon nila sa susunod. Eh tayo, ang nangyayari kasi sa atin mga Pilipino, ang nangyayari sa atin, parang ini-enjoy na lang natin yung buhay, bawat isa. Kumbaga, okay lang yan, hayaan mo na lang sila. Problema naman nila yan. Pero hindi, puproblemahin pa rin natin yon. And lalo sa susunod na henerasyon, kung hindi natin aayusin yung susunod na henerasyon, ganun din yung mangyayari sa atin. Ngayon, tayo yung namumblema, alam niyo kung bakit. Dahil dun sa mga unang henerasyon na pinabayaan nila yung bansa natin. Doon ko nakikita yon dun sa henerasyon na nauna sa atin. Hindi sa atin yon. And kaya nangyayari yan, yung mga ganito. And kung sa palagay mo, meron kang magagawa. And para sa susunod na henerasyon, kahit hindi na sa atin eh, kasi kung kung maganda yung gagawin natin ngayon, kahit wala na tayo sa mundong ito, kahit wala na ako sa mundong ito, yung gagawin natin ito ay pagpapasalamat nila. Magpapasalamat sila sa atin kasi ginawa natin ang paraan na na maging maayos para sa susunod na henerasyon natin. Huwag natin baliwalain. Masarap mabuhay nung happy-happy ka lang. Kaya lang, mas masarap pa rin mabuhay na iniisip mo pa rin yung para sa future. Kasi hindi naman para sa atin yun eh. Para sa mga kaapo-apuhan na natin yun kung wala na tayo dito sa mundo eh. Kumbaga, yun na lang yung may tutulong natin. Huwag na natin huwag na nating hayaan, huwag na nating ipagpaliban, huwag na nating walang bahala lang. Kaya kailangan tumulong tayo and gawin natin lahat na makakaya natin para
umunlad sa bansang 'to and umunlad ulit yung bansa natin and makasabay tayo sa mga malalaki ngayon na maliliit na bansa pero malalaki na ngayon tulad ng Japan, di ba? And mahabang laban 'to, guys. Mahabang laban 'to and hindi 'to biglaan na 'pag naisip niyo tanggalin yung tao o ano, hindi biglaan or mawawala na yung mga korap. Hindi yan mawawala. Kailangan may mabagong sistema. May mabagong sistema. Kung ano yung sistema na nanggagaling sa atin, mga butante, baguhin natin kung sino yung iluluklok natin, kung sino yung katiwa-tiwala, sino yung may mabuting puso na nakikita yung future. Pero para sa akin guys, kung sa future at future lang din ang pag-uusapan, tingin ko, hindi yung iba na nakatingin tayo, akala natin mga abogado, yung mga or kung ano-ano yung mga nung future natin. Para sa akin guys, para sa akin, ang makapagpabago dyan sa Pilipinas, dito sa atin sa Pilipinas, alam nyo kung ano, entrepreneur or mga negosyante, businessman. Kasi yung mga businessman na yan guys, futuristic yan, mag-isip. Kaya sila umaasenso, alam nyo kung bakit. Nakikita kasi nila yung future ng negosyo nila nalalago. Na nakikita nila yung balang araw, ay, lalaki to, gaganyan. Kaya pinaghihirapan nila. Saka yung mga entrepreneur na yan, guys, sobrang sipag niyang mga yan. Mga negosyante, sobrang sipag na yan. Inaaral nilang magaling, tinatrabaho nilang magaling. And ako, pag ninegosyo ko, talagang masasabi ko na mas mahirap kaysa dun sa pagiging employee. Kasi ang pagiging employee, guys, napakadali lang eh. Papasok ka lang, uuwi ka eh. Tapos, maaaral mo pa yung ginagawa mo everyday hanggang sa masa sa ulo mo, hanggang sa banas na banas ka na, yun lang yung ginagawa mo, di ba? And entrepreneur kasi, para sa akin, sa mga negosyante, nagsosolve kasi yun ng mga problema. Kumbaga tayo mga empleyado, dati mga tayo, empleyado tayo, takot tayo sa problema eh. Pero dito sa mga entrepreneur, hindi yan takot sa problema. Sila nagsosolve talaga sila ng problema. Hinaharap nila yung problema. Pero tayo yung mga ordinaryong, hindi ko naman yung ordinaryong mga empleyado. Yun lang, pasok lang tayo, uwi, yun ang nangyayari sa atin. Ayaw natin, minsan nilalayasan natin ng problema kasi nakaka-stress, di ba? Pero, sino ba yung nagsosolve ng mga problema kalimitan? Yung mga stress ng negosyo nila. Di ba mga negosyante, mga entrepreneur. And, ayun lang yung nakikita ko na for future na kung meron kayong iboboto para sa akin kung meron kayong iboto nyo is yung mga negosyante, entrepreneur. Yan yung mga pagbabago ng bansa natin. Kasi ang dami na natin sinubukan eh. Yung mga entrepreneur, sinubukan na ba natin? Hindi pa natin sinusubukan sila. Subukan natin sila kasi sila yung nakakita ng future. Sila na nakakita ng future. Yung hanggang dito na lang yung vlog ko na to. Maiksi lang to kasi baka humaba. Yun, para sa susunod na henerasyon, itong ginagawa ko, kung meron naman ako magagawa sa mundo, ibibigay ko lahat para sa inyo, para sa anak, paapo-apuan natin. Hindi para pansarili ko. Kami mga entrepreneur, lumalabang kami. Patas. Kumbaga, talagang inilalaban namin, pinaghihirapan namin. And yung kinikita namin na kasi yung pera na yan, guys, kailangan namin yung para magpaikot. Kasi pati ang entrepreneur, guys, nakikita ko ang entrepreneur, ang magaling magpaikot ng pera. Hindi ko sino niluluklok natin kasi yung mga entrepreneur na yan, magaling silang mag-cash flow ng pera. Kung saan nila ilalagay yung mga pera na pondo ng Pilipinas. Di ba? Kasi meron na silang experience kung paano nila ilalagay, i-impok o ilalagay dun sa kung saan man pwede invest para lumago ulit. Diba? Yung mga corrupt, saan nila nilalagay? Dun sa project na para lang may project tapos may kukuha sila dun ng kickback nila, di ba? Kasi hindi sila marunong magpaikot kung paano lalago yung hawak nilang pera kasi nalulunod sila dun sa pera eh. Ang nangyayari dun sa pera na yon is gagawin ko dito, gastos. Tapos pagkagastos, nagawa na yung project, wala na, tapos na, kulimbat na. 'Di ba? Hindi nila nakikita yung future na ginawa ko itong tulay na to para makatulong sa future. 'Di ba? Hindi yung parang ginawa ko na tapos na, wala na. Tapos na yung termino ko. 'Di ba? Parang iiwan ka na lang sa ere. 'Di ba? Kaya para sa akin kung meron kayong mga kakilala na entrepreneur
na negosyante, iniiboto ninyo. Kasi marunong silang alam nila kung saan ilalagay yung mga pera. Lalo na yung bulto-bultong pera na nakikita ninyo, marunong sila magpaikot. Marunong sila, alam nila kung saan ilalagay yon. Hindi kayo mangangamba na mawawala yung pera na yun. Alam nyo kung saan mapupunta. Yun yung para sa akin ha. Hindi ko para ano yun yung iba. Pero ano ko lang yun, suggestion ko lang yun. Yun, para sa susunod na henerasyon, para sa akin, kung meron akong magagawa ngayon, and gagawin ko para sa inyo, and kung wala na ako sa mundong to, and ipagsisigawan ko na kung may magagawa ko, gagawin ko para sa inyo. Lalo sa anak ko, sa future, ng mga kaapu-apuhan natin, or kung wala na tayo sa mundo, kaapu-apuhan pa. And matutuwa kayo kasi kami, and ako, gumagawa ko ng paraan para mabago yung sistema na nararanasan namin ngayon. Lalo, ngayon sobrang daming galit na tao dahil sa nangyayari sa corruption. And yung pera na, kahit konti lang yung pera na yun kapag naipon, marami kasi. And yun, hanggang dito lang. Sana po nakatulong tong video na to. And sana nagising kayo. Iboto nyo yung tama. Iboto nyo yung, alam natin kung saan mapupunta ng tama yung pera. Kung saan mapapaigot yung pera. At dun sa mga taong nakikita yung future at negosyante at entrepreneur yun. Yung hanggang dito na lang. Sana po nakatulong to. Peace out. Bye. Ay, sana ko. Love you.